Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Cancer at yung mga bago po nating viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung enerhiya or message na mapipick up po natin sa pagbasa na ito. Para sa iyo, Cancer. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Flirt. Extend your light-hearted energy to others. And playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay. And you have express your love. Okay, Cancer. So, merong binabanggit dito na separation. No? Separation could mean, something na may mangyayaring sitwasyon kung bakit kailangang maghiwalay. Of course, titignan muna natin kung ito ba ay kung ano yung rason kung bakit kayo maghihiwalay. It could be temporary or it could be a permanent separation. Kung ba parang binibigyan kayo ng advice dito o panimula na pagpapaalam sa inyo na may possibility o may posibilidad na magkaroon ng paghihiwalay. Kasi there is time apart from your partner is on the horizon. Tapos, pinapaalam din dito na okay din naman na in a way i-flirt. Ang pag-flirt ho kasi dito ay yung parang naglalambing ka lang. Nagbibigay ka ng paglalambing sa iyong person. And of course, being playfulness is yung once in a while, di ba parang feeling natin na we should be parang hindi naman naglalaro, mapaglaro, kundi parang to have that childlike behavior or mindset, parang ano lang, yung 'di ba pag bata ka, you take it easy, you just want to have fun. Basically, nag-i-enjoy ka lang, Hindi naman kasi sinasabing totally wag kang maging serious, but you should know how to balance yung relationship na serious at the same time, you know how to have fun with your person. Okay? Lalo na kung it would mean that eventually merong separation na mangyayari, maybe this is the time na, ipakita mo rin na yung that lighter side of you with your person. Kasi parang that would mean parang yung baon-baon niya to sa time na magkakahiwalay kayo physically. At least yung memories niya na masaya kang kasama. Okay, so tignan natin kung ano yung lalabas sa tarot. We have the Two of Wands, the Knight of Swords, the Three of Cups, the Wheel of Fortune, and the Ten of Pentacles. Bottom is the Nine of Wands.
kay Cancer. So, Nine of Wands, ito yung energy o yung enerhiya na yung pinagtatanggol mo tong relationship, no? You've been very protective of this relationship. But somehow, medyo napapagod ka, no? Napapagod ka to be there, really standing and parang protecting it. Kasi syempre hindi naman all the time na you have all this energy with you to be defensive. Kasi napapagod tayo. As a human being, we get tired, no? Napapagod talaga tayo. And because of that feeling, yung energy na binibigay nitong Nine of Wands na to, makikita mo na nagdadala ito ng heartache, no? Ng sakit sa damdamin. Maybe because maybe things are not really doing that well, kaya nagkakaroon ka ng mga pain, no? Ng mga disappointment o frustrations. And I guess it has something to do with the Queen of Pentacles. Maybe you're dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, or meron siya nito sa kanyang chart. And ang nagiging pain kasi is about something to do with stability and security. Lalo na to do with money. Kaya yun yung, I guess this is something na parang nakakapagod. Lalo na kung meron kang plano, no, in the future na gusto nyong maging maayos kayo at and it would involve money. Kaya nakaka-frustrate, no? Nakaka-frustrate talaga, lalo na mag-intay kasi hindi naman magiging mabilis o yung takbo ng pagkakaroon ng magandang, sabihin natin, future. It takes time. It takes a lot of hard work to reach your goal, no? Para maabot mo yung minimithi mo na gusto mo sa mangyari sa iyong buhay, lalo na pagdating sa pera at financials, no? Kasi syempre realistically, yung sa totoo lang, talagang pinagtatrabuhan natin yan. Hindi naman kasi tayo lahat pinalad na pinanganak ng mayaman, no? Nagsasabi nila, we were not all been born with a silver spoon on our mouth. Kaya parang hindi lahat tayo ay mayaman. Majority pa nga sa atin ay talagang kapos sa kaperahan. Kaya habang tayong lumalaki, nagkakaroon tayo ng pangarap na to really fulfill that dream, no? Yung goal na maumangat tayo sa ating kabuhayan. And of course, that would involve yung pagkaroon ng relationship, lalo na sa future, you wanted, na mas maganda ang buhay, maginhawa, lalo na kung haharap ka sa marriage, no? Sa kasal, o sa pagkakaroon ng asawa, gusto mo na yung ikaw at yung person mo ay maayos-ayos pagdating sa kaperahan. Dahil kung kayo magpaplano ng magkaroon ng pamilya sa future, ang gusto mo syempre ang mga anak mo ay maging maayos, na hindi nila maranasan ang naging hirap na dinaanan mo nung ikay maliit din. Kaya with the Two of Wands, ikaw ay nagagawa ng desisyon, nagpaplano, nagagawa ng desisyon kung ano nang dapat kong gawin. At gusto mo kasi talaga na maging makatotohanan sa mga desisyon na ito na gagawin mo. At ang gusto mo kasi is talagang yung maging masaya, matagumpay, magkaroon ng magandang dapat i-celebrate, no? Yung dapat nating ipagdiwang yung magiging yung pinaplano mo o yung gusto mo mangyari. At tinuhope mo na sana magkaroon ng pagbabago yung takbo ng inyong buhay. At eventually, makuha mo itong minimithi mo na Ten of Pentacles. Na makuha mo ang lahat.
lahat-lahat ng gusto mo sa ating buhay na ito, na magkaroon ng estabilidad o security pagdating sa pera, makita mo yung isang tao na talagang tunay kang minamahal, magkaroon ng pamilya, mga anak, at maging secure, no, hanggang sa iyong pagtanda. But sabi ko nga, itong Ten of Pentacles kasi hindi ito basta-basta naaabot, no, hindi lahat, kasi ito'y pinagtatrabahuhan, no. To reach the 10, you need to work very hard. We have this, yung number 8, no, the 8 of Pentacles is all about working very hard para mo makamit itong 10. And before you go to 10, you have to go to past being 9, no? The 9 of Pentacles being by yourself and being fulfilled, no? Fulfilled ka as on your own na magawa mo lahat ito. And after that, that's the only time na talagang masasabi natin na fulfilled ka na, kasi nga naabot mo na yung 10 of Pentacles. Kaya it takes time to reach this goal. And syempre, pag sinabi natin it takes time, somehow yung feeling of being frustrated and alam mo yon, yung nakakapagod to wait, andun yun, which is very normal. Okay? So, tingnan natin. Bakit andito yung Two of Wands? We have the High Priestess, Pisces energy, the Four of Wands, and the Queen of Wands. Bottom niya is the Six of Wands. So, gusto mo talaga magkaroon ng matagumpay dito na pagsasama o relationship with your person. Gusto mong maging successful kayo dito sa inyong pinaplano sa future. Kaya ito yung pinag-iisipan mo mabuti, no? Yung talaga mong pinaplano. Kaya ginagamit mo matindi yung iyong intuition kung ano nang gagawin mo, kasi ang nakasalalay dito ay yung pagiging solid or stable yung dalawa, no? Yung security nyo. And of course, yung pagiging passionate nyo with each other. Kasi yung relationship, yung the way na paano nyo to i-apply, no? I-work out, o paano kayong ano action yung dapat nyong gawin with the Queen of Wands. Kasi parang matupad ito. You know, kasi if you have plan, but if you don't know how to implement, hindi mo alam paano gawin para magkaroon ng katuparan, syempre walang mangyayari. Kaya ginagamit mo maigi ang iyong pakiramdam kung paano mo makakamit itong stabilization na ito, or stability na minimithi mo, o itong future nyo. You know, kasi this is also parang saying that you are planning for the future. You wanted this marriage proposal to materialize. Kaya kung gaba parang paano gagawin yon, you need to know the proper action to do that or to fulfill. But andito yung Knight of Swords. We have the Nine of Cups, the Seven of Cups, and the King of Swords. Bottom niya is the Magician. Of course, binigyan ka naman lahat ng pangangailangan mo para magawa mo ito, no? With the Magician. This is an energy coming from a Gemini or a Virgo. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayanan para matupad dito. Kung ano man yung pinapangarap natin, nasa sa atin na lang yan kung paano natin siya gagamitin properly, ng tama, para makamit natin yung ating mga goals sa buhay. And itong sinasabi nitong Knight of Swords is gusto niya kasing maging mabilis na yung paggalaw o pangyayari para matupad na ito. Kung gabay, nasasabi ka na kasi, you're so excited and eager na magkaroon ng
ng developments, itong gusto mong katuparan sa inyong goals. Kasi, with the 9 of Cups, if you are this person, Cancer, kung gaba parang, na-reach mo na to. Kaya din sabi ko sa'yo, with the 9 of Cups, ito yung parang wini-wish mo, no? Wini-wish mo ito na matupad. At ayaw mo na kasing pumili pa ng ibang option pagdating dito sa person. For you, nakita mo na yung gusto mong tao. And with the King of Swords, if you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, or Aquarius, or meron siya nito sa kanyang chart, you want somebody na talagang who is very logical at saka matatag. No? Somebody who's really strong and there para to be more open and communicative, no? Mapagsalita yung makakausap mo pagdating dito sa mga bagay-bagay pagdating sa iyong mga goals sa relationship na ito. Bakit andito yung 3 of Cups? We have the King of Pentacles. We have the 2 of Swords. And the 8 of Wands. Bottom niya is the Knight of Pentacles. So, nagiging mabagal lang ang kilos, no? Which is, sabi ko nga, this is something na very frustrating. Kung nagiging mabagal yung takbo ng pagtutupad nitong goal na to. Pero, sigurado naman, no? Yung person mo, no? If you're dealing also with a earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, o meron siya nito sa kanyang chart, naninigurado naman siya na magkaroon ng stability. Kahit na sabihin natin na nahihirapan kang gumawa ng desisyon. But in this case kasi, since I could see 3, you have 2 kings. One is the King of Swords and the other one is the King of Pentacles. If you're dealing with 2 people, Cancer, you're trying to make that decision kung sino ang pipiliin mo. And you need to have that communication with the 8 of Wands. Kailangan mong makausap itong earth sign para makagawa ka ng desisyon. Kasi sa ngayon, medyo naguguluhan ka. No? Hindi madali para gumawa ng desisyon. I think you're being asked to make that choice. Kasi kung andito yung 7 of Cups, you are being asked to choose between an air sign and an earth sign. Okay? So, pareho silang more or less may same similarities in terms of yung qualities kasi pareho silang logical. Isip ang ginagamit. Kaya kung gaba parang alam mo yung napaka-practical nila pareho sa pag-iisip o sa paggagawa ng desisyon. Ito nga lang isa, yung earth sign natin, medyo mabagal ang kanyang pagkilos o pag-usad pero sinisigurado niya na magiging stable yung magiging future. But itong air sign natin, gusto niya mabilis. Mabilis yung aksyon, yung magiging mangyayari. No? Kasi nga, gusto niya nang makita na magkaroon ng katuparan lahat ng pinapangarap niya with you. Bakit andito yung Wheel of Fortune? We have the Knight of Wands. The 10 of Swords. And the Temperance. Bottom is the 4 of Pentacles. So you don't want to let go. No? Hindi basta-basta madali para i-let go ito. Magkakaroon kasi ng pagbabago with the Wheel of Fortune. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon, magkakaroon ng change. And with the Knight of Wands is somebody na itong person na ito na meron din siyang fire sign sa kanyang chart, Aries, Leo, or Sagittarius,
gusto mo na magkaroon ng katapusan or ending dito sa relationship kasi marami kayong napag-usapan o nasabi o sa iyong isipan na talagang nakakasakit ng damdamin. Maybe because yung attitude nga niya na in and out, na hindi mo siya maasahan. Kahit na sabihin natin na andun yung feelings, but hindi pa rin siya ganun. Yung expectation mo dito sa tao na to, hindi ganun. Kaya, ang sinasabi sa'yo is, i-temper mo yung nararamdaman para sa tao na to. And this is an energy from a Sagittarius. So, you might be dealing with a Sagittarius. Kung gaba, parang sinasabi dito na magkakaroon ng pagtatapos, an ending with a Sagittarius or somebody na merong ang ganitong energy. Kaya, you need to temper your feelings. So, this might be something to do with yung separation sinasabi natin. Kasi nga, this is the 10 of Swords. An ending, pagtatapos nitong pakiramdam mo na talagang tama na tong nararamdaman mo na sakit, no? Kasi nga yung pag-uugali na pinapakita nitong tao na to sa'yo ay hindi nararapat o nagdudulot lang ng pain sa'yo, okay? O pag-aalinlangan. But andito yung 10 of Pentacles. We have the 3 of Swords. The 9 of Wands. And the Hierophant. Bottom is the Strength. Ang sinasabi sa'yo dito is maging matapang ka, matatag. This is an energy coming from a Leo, Cancer. Lakasan mo yung loob. Para kasi makamit mo to. Which is ito yung gusto mo, no? Lahat naman tayo. Pero merong nakadikit na sakit sa damdamin. There is this pain and frustration because of you are waiting. Kung gaba parang hindi realistic for you at this stage, at this time, to be wanting this with your person. Hierophant is an energy coming from a Taurus. Itong relationship na ito, o itong tao, o yung person mo, na you're hoping that you will end up to be marrying, no, na you will end up na sana ito na nga na aking mapapakasalan o magiging asawa sa future para makamit ko itong 10 of Pentacles na to, yung total happiness, no? Or having it all with this person. Hindi ko nakikita na matutupad dahil nga sa tagal ng pag-iintay ko na napapagod na ako nakakaintay. Kaya kung gaba parang pakiramdam ko na magkakaroon kami ng paghihiwalay. No? Paghihiwalay eventually. At yung pangarap ko na maging kami, na maging asawa ko siya sa future, ay hindi ko nakikita na magaganap. Kaya sinasabi dito, ang advice is for you to be strong, maging matapang, lakasan ng loob. No? Wag panghinaan ng damdamin. Kung hindi, to take these things in a positive way. You know, kasi minsan akala natin, ito na yung person natin. Ito na talaga yung mamimit natin o ito na yung magiging asawa natin sa future. But somehow, God has a different plan for us. No? May ibang plano pala ang Diyos para sa atin. At hindi pala itong tao na to ang kanyang napipisil para sa ating future. Kaya sinasabi dito na magkakaroon kayo ng paghihiwalay. Kung gaba parang don't put your hopes high enough para maging kayo. Kasi hindi siya ang para sa'yo. Kaya sinasabi rin dito na
maybe you should extend yourself, no, to other people, energy to others, no, extend your light-hearted energy to others, sa iba, wag lang dito sa tao na to. You might like to consider other people para sa future, 'di ba? And be playful, wag maging seryoso agad. Just enjoy life as it comes. Okay? Kasi para hindi ka mahirapan sa pag-move forward. Kasi syempre masakit talaga na akala mo ito na. And then eventually, nagkahiwalay nga kayo kasi hindi mo nakita yung pangarap mo na magkaroon ng magkaroon ng everlasting love dito sa person na to, hindi matutupad. No, hindi siya matutupad. May pain, merong heartache dahil sa sobrang pagod ka na sa pag-iintay. You're waiting for what? No? 9 of Wands. Kung ba, ang tagal mo na nag-intay dito, pero wala pa rin nangyayari. Kaya ngayon nag-iisip ka. You're trying to make that decision kung mag-i-stick pa ba ako dito sa relationship na to o hindi. Tignan natin kung ano pa yung advice. Ano po yung message na gusto niyo for Cancer? Forever Young, a song of youthful playfulness. So, playfulness twice. Sinasabi dito na just be playful. Enjoy nga life. Soulmate, you have found your romantic counterpart. So, I think this is what you wanted, no? To found your soulmate. So, para makita mo siya is, of course, I think you need to be free from this person na akala mo siya na para dumating talaga yung soulmate mo. And then holiday, enjoy a change of energy to spice up your love life. Yes, holiday. Kasi pag na-clear mo na yung energy mo sa past, yung dati, and you meet somebody, hindi naman na-meet mo siya kasi naglandi ka, but excuse the word, no? But it's more of, sabi ko nga, yung just to be, sabihin natin, show other people na you also like them. Kasi if you show na you're open of meeting other people, the possibility for that soulmate to come in at makita ka niya, ma-meet mo siya, andoon. Kasi binubuksan mo yung pintuan para pumasok siya o dumating siya sa buhay mo. Hindi mo sinara na ito para lang kasi dito sa current na person mo na wala namang nangyayari. Ang ginagawa mo kasi is inassess mo yung nangyayari ngayon sa buhay mo with your person, kung ano na ba developments, but you could see nothing, na walang pinapatunguhan. Kaya ang sinasabi dito na isipin mo kung ito na ba talagang para sa'yo. Kasi kung gusto mong ma-meet yung soulmate mo, you have to accept the fact na magkakahiwalay kayo nitong person mo ngayon. So you could open a new door para doon pumasok itong soulmate mo. And then eventually, of course, when you open that door, you let other people come in and you could choose. And finally, this person, you would flirt and you would say na talagang okay, pinapakita mo na you also like this person and you enjoy life, having fun. And that is the time na you will really see na meron pa palang ibang tao na talagang mas worthy of your love kesa sa dati. Okay, Cancer, I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.